아닌 줄 알아. Salam, kuya. Pinag-iisipan ng Estados Unidos na magpadala ng espesyal na puwersa sa Iran para kunin ang enriched uranium nila. Isa ito sa pinakamapanganib na operasyon sa kasaysayan ng Amerika. Ngunit, maaring maging delikadong kailangan ito sa lalong madaling panahon. Kita mo, ang Iran ay may humigit kumulang 400 at 60 kilo mga 1,000 libra ng 60% enriched uranium. Hindi ito haka-haka. Sa negosasyon, mismong gobyerno ng Iran ang nagsabi sa Estados Unidos na ang uranium na ito ay sapat para gumawa ng 11 nuclear bomb. Pakinggan mo ito. Sean, ang 80% na materyales ay pwedeng gawing 70% weapon grade sa loob ng 1 linggo o hanggang 10 araw. Ang 20% ay pwedeng gawing weapon grade sa loob ng 3-4 na linggo. Hayaan mong sabihin ko ito dahil nalimutan ko ang maliit na detalye. Sa unang pagpupulong na iyon, parehong sinabi sa amin ng mga Iranian negotiator, direkta na walang hiya na kontrolado nila ang 400 at 60 kilo ng 60%. At alam nila na kaya nitong gumawa ng 11 nuclear bomb at iyon ang simula ng kanilang posisyon sa negosasyon. Kaya ipinagmamalaki nila yon. Ipinagmamalaki nilang nalusutan nila ang lahat ng protocol ng pagsubaybay at nagawang gumawa ng 11 nuclear bomb. Ito ang dahilan kung bakit maaring kailanganin ang Special Forces Operation. Mapanganib, pero kailangan. Bago natin talakayin kung paano ito gagawin ng US at ang mga panganib nito, unahin muna natin kung bakit delikado ang uranium na ito. Ngayon, gaya ng alam nyo na siguro, 70% enriched uranium ang kailangan para makagawa ng nuclear bomb. Wala talaga niya ng Iran. Pero, meron sila ng pinakamalapit dito. Ang pagtaas ng uranium mula natural hanggang 60% ay pwedeng tumagal ng 2 taon. At karamihan ng panahong ito ay nauubos sa simula pa lang. Kaya ang pag-angat ito mula, sabihin na nating 0% hanggang 3% hanggang 10%, halos 1 taon ang ginugol mo sa paggawa lang nun. Kapag nasa 60% na ang uranium, aabutin na lang ng 1 hanggang 2 linggo para tumaas ito sa 70% weapons grade. Depende sa kagamitan mo. Matagal na nating naririnig na 2 linggo na lang daw ang Iran mula sa nuclear weapons. Pero parang ilang dekada na nating naririnig yan. Kita mo, nag-iipon na sila ng 60% uranium. Kapag nagpa siya ang pinakamataas na pinuno ng Iran na gusto niya ng nukes, makukuha ito ng Iran sa loob ng 1 o 2 linggo. Kaya naririnig natin na 2 linggo na lang at magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran. Ngayon, simula noong Disyembre 2024 umabot sa hindi pa nangyayaring antas ang pag-iimbak na ito. Binuksan na ng Iran ang enrichment at nagsimula na mag-imbak ng maraming 60% uranium. Kaya ngayon ay halos 1,000 libra na ang meron sila. Sinubukan ng US lutasin ito sa Operation Midnight Hammer noong nakaraang taon. Kaya pumasok ang B-2 bomber at sinira ang nuclear enrichment facilities ng Iran. Kaya hindi na makakapag-imbak ng uranium ang Iran. Pero hindi naman natin nakuha ang uranium na meron na sila noon. Napigilan natin silang gumawa o mag-imbak ng uranium, pero hindi natin nakuha ang dati nilang stock. Sa kabutiang palad, wala rin pala sa Iran ang mga yon. Batay sa ulat, nakita namin na ito ay maaring nakabaon sa ilalim ng lupa ng isa sa Isfahan nuclear sites. Isa yon sa mga pasilidad na binomba ng US o maaring inilipat ng Iran. Yon ang mga ulat na nakuha namin noong 1 taon. Ngayon, mas malinaw na kung nasa ng uranium na yon. At based sa impormasyong yon, alam natin na karamihan, kung hindi man lahat, ng 400 at 60 kilo o 1,000 libra ng uranium ay nasa ilalim pa rin ng lupa. Sa ilalim ng lupa, sa Isfahan nuclear site. Ngayon, nasa bunker at protective case na dinisenyo para pigilan ang paglabas ng radioactive na material. Pero kahit ganon, nasa lugar ito na hindi rin basta-basta ma-access ng Iran. Pero sobrang ipinagmamalaki pa rin ito ng Iran dahil nakita natin ang mga ulat noong nakaraang taon sa panahon ng Operation Midnight Hammer o mas partikular, noong 12 araw na digmaan na pinag-iisipan ng US na magpadala ng Special Forces para kunin ang uranium na ito. Masyadong delikado kaya hindi na itinuloy ng Estados Unidos, dahilan kung bakit ipinagmamalaki ito ng Iran. Ang naging konklusyon ng Iran ay ang dahilan kung bakit hindi ito ginawa ng US ay dahil hindi ito kayang gawin ng US. At ipinagyabang nila ito
Nang lantaran sa mga negosasyon, 1 buwan lang ang nakalipas. Sabi nila, hindi mo makukuha ito sa lakas militar. Kaya hindi rin namin ibibigay ang uranium sa diplomasya. Pakinggan mo. May tsansa pa bang makipagkasundo sa natitirang bahagi ng pamahalaan ng Iran? Sa tingin ko, nasa presidente na yon. Yan ang palagay ko. Pero sa tingin ko, hindi sila ganun kabukas sa unang bahagi ng negosasyon. Narinig mo naman ang sinabi ko. Sinabi nila na may hindi maikakailang karapatan kami na mag-enrich. Ipinagyabang nila na mayroon silang 60% enriched fuel na sapat para sa 11 bomba. Sabi nila kay Jared at sa akin, hindi namin ibibigay sa diplomasya ang makukuha nyo sa militar. Kaya dapat nilang baguhin ang pag-uugali nila. Ano ang mga bagay na gusto mong makita sa isang TOR? Ibig sabihin, sa tingin mo ba ay nasa pinakamataas kang posisyon para makipagnegosasyon sa puntong ito? Sa tingin ko, napatunayan ng Pangulo yan. Nakit sa inakusahan. Ang US ay nasa mataas na antas ng negosasyon, pero hindi kami naghahanap ng kasunduan. Gusto nila ng kasunduan, pero hindi namin ito hinahanap. May malinaw akong tanong habang nagsasaliksik. Sigurado akong iniisip din ito ng marami sa inyo. Lampas 6 na buwan na mula ng Operation Midnight Hammer. Bakit hindi na lang hukayin ng Iran ang uranium sa ilalim ng nuclear site? Alam niyo ba? Sobrang na-penetrate ng Mossad at CIA ang lipunan ng Iran na mismong Iran, ang rehimen, ay natatakot ilipat ang uranium na ito. Nag-alala sila na kung huhukayin, maaring matrak, manakaw o tamaan ito. Kaya mas piniling iwan na lang nakabaon para ligtas. Sa ganon, alam nila kung nasaan at siguradong di makukuha ng iba. Para siguraduhing di makuha ng US ang uranium, nagdagdag pa ang Iran ng lupa sa mga pasukan at tinakpan pa lalo ang lugar. Dahil dito, mas mahirap ang ground raid. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinag-iisipan pa rin ng US ang isang paglusob sa lupa dahil parang kailangan talaga nila, alam mo yon, para masiguradong hindi magkakaroon ng nukes ang Iran. Hindi mo lang talaga matatanggap na ang Iran ay may 1,000 libra ng 60% enriched uranium. Ngayon, bago natin pag-usapan kung paano gustong gawin ito ng US, mabilis ang paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaki ang tulong ito sa amin sa algorithm at mas napapalaganap ang video. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang kinokonsidera. Naisip na ng Estados Unidos at Israel ang ganitong operasyon noon. Sa katunayan, bago ang 12 araw na digmaan nung nakaraang taon, may mga ulat na mismong Israel ay nagpaplanong magpadala ng special forces ng mag-isa sa Iran dahil wala silang B-2 bombers na kayang pasukin ang mga bunker. Hindi nila matatanggap na magka-nuclear na sandata ang Iran. Kaya handa silang magsugal, magpadala ng tropa, at subukang pasabugin ng mga pasilidad. Ngayon, nagawa na ito ng Israel noon. Noong 2024, sinalakay ng espesyal na puwersa ng Israel sa Syria at sinira ang ballistic missile na pasilidad na tinulungang itayo ng Iran. Bukod dito, alam nating kaya ng US Special Forces ang ganitong operasyon, gaya ng ginawa nila kay Osama Bin Laden. At nakita rin natin ang nangyari ngayong taon kay Maduro sa Venezuela. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang banggitin na ang operasyong ito ay magiging ibang-iba kumpara sa mga nakita na natin noon. Ito ang unang beses sa kaalaman ng publiko na kailangang humawak ng US Forces ng nuclear na material at nangangailangan ito ng espesyal na kakayahan. Ngayon, buti na lang, hindi lang Delta Force at SEAL Team 6 ang meron ng US. May mga unit talaga sila sa loob ng puwersang ito na dinisenyo para humawak ng sandatang malawakang pagkawasak. Ang buong trabaho nila ay mag-ensayo para sa mga senaryong ganito mismo. Pumasok sa isang lugar, isecure ang mapangalib na material at ligtas itong ilabas. Para sa akin, ito ay tiyak na Nakakagulat para sa marinig. Katulad ng GBU-57 bunker busters na ginamit nung nakaraang taon, ang mga bunker busters na yon ay particular na dinisenyo para sirain ang mga pasilidad ng Iran. Ang mga team na ito ay talagang para sa ganitong mga sitwasyon. Tinanong si Pangulong Trump kung plano niyang ipadala ang mga puwersang ito at ito ang sagot niya. Kailan ka magpapadala ng ground troops? Paano mo ito pinag-iisipan? Ayokong pag-usapan yan ngayon. Ibig kong sabihin, sa tingin ko hindi tama ang tanong na yan. Alam mo, hindi ko sasagutin yan. Pwede, basta may sapat na dahilan. Kailangang maganda ang dahilan. Masasabi kong kung gagawin namin yon, siguradong maubos sila at hindi na makakalaban sa lupa. Iniisip mo ba yung pasilidad ng langis doon? Sa baybayin ng Iran, may pasilidad ng langis na pwedeng bantayan ng mga sundalo. May haka-haka na baka iyon ang target? Hindi ko alam kung ano mga haka-haka.
Pero siguradong hindi ko masasabi sa iyo yun dahil malalagot ako kung sasabihin ko yun. Kailangan ba ng mga ground troops para i-secure ang enriched uranium sa mga nuclear site? Alamin mo yan, hindi pa namin napag-uusapan pero talagang winasak yun. Hindi pa nila naabot yun. At sa isang punto baka magawa natin. Alam mo, maganda yan kung mangyayari. Pero sa ngayon, talagang winawasak lang namin sila. Pero hindi pa namin pinuputirya yun, pero pwede namin gawin sa susunod. Hindi muna namin gagawin ngayon, baka sa susunod na lang. Hindi niya isinantabi ang posibilidad. Sa katunayan, binigyang diin pa niya na hindi siya natatakot gumawa ng ganitong aksyon. At bukod pa dyan, may ilang ulat na nagsasabing seryosong pinag-iisipan ng White House ang isang ground operation. Kung US forces man ito, Israeli forces, o kombinasyon ng dalawa, may pinaplano talaga. Kaya pag-usapan natin kung ano ang maaring itsura nito. Mahusay ang paliwanag ng Warzone publication dito. Kaya inire-rekomenda kong tingnan ninyo ito. Magbibigay ako ng buod, pero kung gusto niyo ng detalye, tingnan niyo na lang iyon. Ang artikulo ay pinamagatang Commando Raid para i-secure ang enriched uranium ng Iran. Maaring maging napakadelikadong pangangailangan. Ngayon, sisiguraduhin kong ilalagay namin ang link sa ibaba. Pero kung wala, basahin niyo ang artikulo. Ito ang nagpapakomplikado rito. Hindi basta kukuha ng 100 libra ng uranium. Kailangan mo ng espesyal na lalagyan para ligtas mailipat ang radioactive na material. Dagdag bigat pa yon. Bukod pa dyan, kailangan mo ng mga tauhan na may kasanayan sa paghawak ng nuclear na material. Maaring mga siyentipiko, maaring mga espesyalista, mga sinanay na operator. Sa kahit anong paraan, hindi ito magiging isang mabilisang misyon. Bukod pa riyan, gaya ng nabanggit ko, sinadya ng Iran na harangan ng mga pasukan. Tiyak may armadong gwardiya sa paligid, di lang natin sila kita mula sa satellite. Kaya maaring positibo yon. Pero kailangan nating ipagpalagay na sigurado akong may ilang uri ng proteksyon ng Iran na malapit lang sa lugar. Pero sa kabutihang palad, may isa pang opsyon na kinokonsidera bukod sa extraction. At ang opsyon na yon ay dilution. Imbes na ilabas ang uranium, pwede mo na lang itong i-dilute hanggang 10% o 3% enrichment. Mas mahihirapan ng Iran maabot ang weapons grade sa ilang linggo. Tandaan, mula natural uranium hanggang 3% ay halos 6 na buwan ang enrichment. Pero mula 60 hanggang 90%, ilang araw lang. Kung babaan pa natin ang konsentrasyon, taon na ang makukuha mo imbes na linggo. Pero may sariling hamon din ang dilution. Kailangan mong magdala ng maraming materyales at espesyal na kagamitan sa compound. Kasing komplikado o mas mahirap pa ito kaysa extraction. Higit sa lahat, huwag nating kalimutan na nasa war zone pa rin tayo. Kahit wala ng air superiority ang Iran at nawawasak na ang kanilang militar, may natitira pa rin silang puwersa sa lupa. Lahat ng Special Operations Team na papasok doon ay haharap sa matinding panganib. Mag-operate sila sa loob ng teritoryong kalaban, hahawak ng delikadong materyales na kakaunti ang extraction option. Hindi ko gustong sabihin, pero hindi maganda ang kasaysayan ng US forces sa Iran. Gaya ng nabanggit ko, maaaring ito ay mapanganib na kinakailangan. Hindi mo pwedeng hayaan ng Iran na magkaroon ng enriched uranium at isang rehimeng makakaligtas sa matinding digmaan.